it's me, Era, and welcome sa panibagong episode ng buhay ko. Hapon na naman nag-agutom ang aming mga nakunta sa amin dyan. Dahil nga doon ay naisipan namin magluto ng nilagang saging. Inutusan ko nga si Juan Tamad na magsibak ng kahoy kahit maliliit lang. Sabi ko nga sa kanya ay magbalak naman ng buto dahil baka may stroke na siya. Charot! Dito nga guys ay papakitaan ko kayo ng magic. Para sa kaalaman nyo guys ay lumaki nga kami sa hirap at kahit hanggang ngayon ay mahirap pa din nga. Malapit nga dito sa bahay namin ay meron kaming kubo na tinatambayan namin kapag walang magawa. Alam niyo naman na laking probinsya ako kaya sanay na sanay ako sa mga gantong gawain. Noong bata ako ay paborito nga ako ng inutusan magsiga. Alam niyo gang nagkakanday iyak ako dahil nga ayoko nito at gusto kong maglaro lamang. Ay kung hindi ka naman susunod ay handa mo ng iyong puwet. Dahil pihado ay kayo mapapalo at hindi nga pwede sa amin ang tamad. Pero sa totoong buhay ay laking pasasalamat namin sa aming mga lolo't lola na nagturo sa amin ng gantong bagay. Ay tanyot, napaka-basic nga lamang at napupoy ko dito sa loob ng isang segundo. Salamat inay at napapakinabangan ko ang mga turo mo sa akin lalo na ngayong ako'y may asawa na. Makakalang nga ng konti ang aking mga nakituturuan ko na rin ng gantong bagay. Ilang taon pa nga wala ng cellphone, magsiga kay Diyan at ang tayo ay may makain. Sa panahon ngayon ay hindi naman talaga mga bata ang nagbago kundi tayong mga nanay. Kakahil nga ng ating inner child dahil sa mga bagay na hindi natin naranasan noon ay katitigas nga ng ulo ng mga bata ngayon. Kahit nga masarap ang buhay ng mga bata ngayon ay mas maganda pa rin talaga ang maging practical at sana naman ay turuan natin ng mga gantong bagay ang mga anak natin. Kailangan din natin ipaintindi sa kanila na lahat ng ginagawa natin ay para din nga sa kanila. Dito nga ay hindi pa rin nga nakontento ang anak ng inay hanggang di nagliliyabang apoy. Alala ko nga nung bata pa ako dahil nga sa ganito ako ay muntik nang masunog ang bahay namin. Sabi ko nga sa inay nung bata pa ako ay gusto ko lang naman makatulong eh bakit ganaman ako'y palalayasin? Ngayon ko nga naiintindihan na kaya pa naman mainit lagi ang bait sa akin ng ina eh dahil naman pala ako'y pasaway. Ngayon ko nga lang nare-realize sa mga bagay na tinuturo sa akin ng inay noon. Ngayon ko lang din nga na-realize na nung bata pala ako ay sobrang sutil at sobrang tigas nga pala ng ulo ko. Kaya naman pala ang ina ay lagi nang hinahiber at lagi na lang may dalang panggarote. At isa pa nga sa mga bagay na kaibahan ng mga bata ngayon ay isang tawag mo lamang dati nga ay agad nagkukumahog ang mga bata pag uwi sa kanilang mga bahay. Samantala ngayon kahit anong tawag mo sa iyong mga anak kahit ikay nakamulagan at kahit pa ikay mawala na ng malay sa kakasigaw diyan ay hindi pa rin nasunod. Samantala nung kapanahon na namin kapag nakatatlong tawag na sa'yo at hindi ka pa rin nawi ay sipihado namang pilay kapag uwi. Dalawang tawag pa nga lamang ay kasalubong mo na agad ang tatay at may dalang uyo. Wari ko nga kami magkakapatid ay hindi na alam kung saan baga susuot pag natanaw namin ang tatay ay may dalang pamalo. At syempre hindi kompleto ang aming pagkabata kung hindi kami magpapahabol sa tatay na may dalang uyo. Dahil nga kami mga sutilay talaga namang magkakapatid kami tawa pa ng tawa habang ang tatay hingal nakahahabol sa amin. Doon ko lang na-realize na totoo nga palang sinasabi nila na sa una lang masaya pagkatapos ang kapalit agad ay hindi na. Wari ko na may ang aming mga tawa ay agad na palitan ng aming mga pagluha dahil nga nung naabutan kami ipihado naman talagang balda. Dahil nga kami mga batang sutil at walang kadaladala ay kinabukasan ay uulit-ulit. Sobrang nakakamiss nga sa panahon noon na ngayon ay hindi mo na mararanasan. Alangan namang tayo matatanda at may asawa na ay ginagarote pa sa harap ng ating asawa ay di tayo isinauli. Pagkatapos ko nga hugasan ang mga saging na ito ay agad kong nilagay sa kaldero. Noong isang araw ko pa nga gustong matikman ang nilagang saging dahil nga namimiss ko ang buhay sa aming probinsya. Habang nagtuluto nga ako ng nilagang saging, ikita niyo naman umulan pa at ito nga talagang nagpapasarap sa buhay naming mga nasa probinsya. Tumambay nga muna ako habang inaantay maluto ang aming nilagang saging at talaga namang gutom na nga ang anaconda sa aking tiyan. Habang nag-aantay na maluto ang aming nilagang saging, sinabi ko nga sa asawa ko na mag-init na ng tubig sa loob at napakasarap nga itong partneran ng kape. Masarap din yung kapartner nito ay bagoong pero dahil nga wala tayong bagoong ay kape na lamang. Ito kang si Juan Tamad ay talaga namang mapagpanggap. Pag sabi niya sa akin ay bidyoon ko siya habang nasisibak ng kahoy ay tingnan nyo ay napakaliit lamang naman. At para nga probinsyang-probinsya ang dating ay sabi ko nga sa asawa ko ay dahon na lamang ng saging ang aming ipantaklob dito sa kaldero. Pero syempre charot lang yun dahil ang totoo wala naman talaga kaming pantaklob dito. Maya-maya ay mukhang luto na nga ating saging kaya naman tinesting ko ng trigger kung ito ba'y malambot na. At nung na-check ko nga na okay na ay agad ko din nga itong inisa-isang tanggalin sa kaldero. Dito nga sa part na to ay lalo nang nagwala ang aking anaconda sa tiyan dahil nga ako'y gutom na. Nakasampu utos na nga ako kay Juan Tamad na mag-init ng tubig hanggang ngayon ay hindi pa pala nakakapag-init ng tubig. Nagantay pa nga ako ng ilang segundo at maya-maya ay dumating na rin nga si Juan Tamad. Para nga sa inyong kaalaman ay blanca talaga ang paborito kong kape. Medyo mahilig na talaga ako sa medyo matatamis.
Pero kahit ganoon nga, hindi naman nga ito masama sa kalusugan dahil bibihira nga lamang ako magkape. Alam niyo ba guys, kahit nagtatrabaho ako bilang call center agent at laging puyat ay hindi ako mahilig talaga sa kape na ganitong mainit. Ang kapeng paborito ko sa totoong buhay ay yung mga iced coffee. Ito namang bayaran ko ay may luwang trip sa buhay. Kailangan mo talaga yan mahal para naman may energy ka araw-araw kapag ikay nagsusumba. Dali-dali ko na nga binata ng saging dahil nga ako yan may talagang gutom na. Grabe, sobrang namiss ko talaga ang lasa ng nilagang saging. Dito nga ay feel na feel ko ang pagkakape at pagkain ng nilagang saging dahil nga naka-D4 pa, aba naman. Sinasabi ko na nga bang napakaganda ng Milo sa iyo dahil kita mo naman ang energy mo at nakabungisnis ka pa nga dyan. Ito namang hipag ko ay hiyang-hiya magpakita sa camera dahil wala daw siyang bra. Napakasarap nga dito sa aming tambayan dahil habang kami kumakain ay kami ngayon nagkukwentuhan na din. Kami talagang mahihirap ay talagang kontento na kami sa mga ganitong klase ng banding. Sobrang salamat pa rin Lord dahil kahit hindi namin nakukuha yung mga bagay na gusto namin ay marami ka namang bagay na hindi namin hinihiling na binibigay mo sa amin. O siya, hanggang dito na lamang anak ng inay. Maraming salamat na nanonood. Bye!